Hakan Kingdom pinakamalaking lungsod, tumatawa at sinasabi na mukhang nawasak talaga ng pusa, nakakahiya ito sa ating kahanga-hanga na Panginoong Zibel, sinasabi ni Box kay Asuka na sobrang harsh niya. Naiintindihan niya siya ang may charge sa finance ng kanilang guild, pero kahit naman ganong, dapat siyang magtipid. Sinasabi ni Asuka na tipidin niya ang mukha niya, sobrang tawa niya nang matalo sila ni Black Teddy. Humihingi naman ng paumanhin si Zibel sa kanilang dalawa, naghahanda siya sa plano ng Snake Guild na agawin ang kontinente. Sinasabi ni Asuka na sige, nakuha niya na, pero, hindi niya naman nakuha si Herent at Lowell, may mga alternatibo ba siya gagawin? Kailangan niyang makarecover sa kanyang reputasyon, sa pamamagitan ng pagmamadali upang makuha ang kanyang third advancement o pagsubok na manalo kay Katz, na umiiyak kamakailan. Sinasabi ni Zibel na hanggang ngayon, nasa era ng mga technician ang satisfied dahil sa hirap na makakuha ng high-quality equipment. Pero dahil sa ibang mundong equipment ng lalaking yan, nagbago ang laro, pupunta sila sa Holy Land ng produksyon, ang lungsod ng mga dwarf. Para mag-recruit ng rank 1 blacksmith, Panmir, na naghahanda sa isang hidden class advancement, upang maging rival kay Greed. Ang paglitaw ni Greed ay nagdala ng mga bagong simula sa iba't ibang lugar. At hindi yan exception sa mga kalaban na naghihintay sa dilim. Boncost Principality, ikatlong templo ng Yatan Church. Ngayong natapos na ng lahat ang pagpuri sa Diyos na si Satanas. Mga mananampalataya, maligayang pagdating sa pinakabagong pari. Sa isip-isip ni Yura na ang successor ni Malakas ay level 420, isang ikaapat na advancement NPC. Gaano kaya kalakas ang unang lingkod at paano na-control ang halimaw na yun? Sinasabi ni Likaos na ngunit bago iyon, mayroon pa ring isang tao sa bulwagan na ito na kulang sa puso patungo sa dakilang Diyos na si Satanas. Kailangan niya pa ring bumuo, umalis siya sa ikawalong lingkod. Yatan Church Second Servant Likaos, may lumabas ng notification na ang quest, Path of Penance, ranked SS quest ay nalikha, Path of Penance. Ligtas na nakilala ang unang lingkod, clear rewards, unknown. Quest failure, unknown, sa isip-isip ni Yura na makikita niya na sa wakas ang unang lingkod, ngunit sa kabila ng ito ay high-level quest, ang paglalarawan ay malubhang kulang. Kung ganito, hindi siya makakatulong kay Yangwo na nangangailangan ng blessing ng Diyos ni Yatan. Anyways, ito ang panahon para sa mga pagbabago, nagtataka siya kung ano ang mga paghahanda ng ginagawa ni Yangwo. Sinasabi ng matabang lalaki na good work sa broadcast ngayon. Dapat busy siya ngayon, sinasabi ni Yangwo na oo, 2 oras lang siya nakatulog sa last couple of days. Lalabas siya ngayon, uuwi na siya sa wakas, hindi niya talaga maisip ang broadcasting. Kung magkakamali siya sa pag-participate sa isa pang tournament, mamamatay na talaga siya. Pagkatapos gawin ang lahat ng mga broadcast at commercial na ito, ang naiwan na lang sa kanyang ay ang black powder upang itago ang buhok na nakakalbo. May 3 buwan na din ang natitira hanggang sa mabuo ang building. I guess Satisfy really is the best way to earn money. Mula ngayon, 14 na oras kada araw siya dapat maglaro ng Satisfy. May payo din si Yura, kung gusto niyang maintain ang kanyang kita, kailangan niya tuloy-tuloy na mag-produce ng unique rate ng equipment, pero noong huling buwan, wala pa siyang nakikita epic rate equipment, pero ngayon na iniisip niya, hindi niya na alam ang tungkol sa balita, o di ba medyo delikado, card news. May surge of popularity sa pag-explore ng Hell para makuha ang demonic beast na Memphis, dahil sa maling impormasyon, dama-dami ang mga pinsala. Card news, ipinagbigay na ang mapa ng legendary Water Clan's Kingdom Siren, sinasabi ni Grid na ang unang nakatuklas ng Siren. Hindi niya alam kung sino ito, pero I bet sila ay may isang ton of titles. Kailangan niyang pigilan ang sarili niya, hindi siya dapat magselos kung gusto niyang alagaan ang buhok niya. May fiesta ba, may special ba ngayon? Sinasabi ng mama ni Yangwo na pinupush niya ang kanyang sarili kamakailan lang. Dapat may masarap siyang pagkain man lang, sinasabi ni Grid na nakakuha siya ng mostly kimbap kamakailan lang. Ang kimbap ay karaniwang isang Korean seaweed roll. Sinasabi ni Sihi na sabi nila kung kulang siya sa tulog, tataas ng 23% ang chance niya na maagang mamatay kumpara sa ibang tao o pa. Tinatanong ni Grid na hindi ba siya masyadong nag-aaral? Nagpapasalamat naman ang papa ni Yangwo dahil sa pagsisikap para mabawi nila ang lahat sa kanilang household. Sorry sa mga pagkakamali niya at lubos din siyang nagpapasalamat sa kanya Yangwo.
Pero kung may tungkulin pa siya na protektahan ng kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya sa mga balikat, pwede niya na yan bitawan. May karapatan din siya na maging malaya at tupadin ang kanyang mga pangarap. Wala siyang alam sa kanyang trabaho, kaya hindi niya siya kayang tulungan. Pero siya ay laging nandito sa tuwing napapagod siya. Na-touch naman si Grid sa sinabi ng papa niya. Pagsapit ng gabi, bumango si Sihi at sinasabi nito na uhaw siya. Napansin niya na bukas pa ang mga ilaw, sa isip-isip ni Sihi na don't tell me. Hindi pa rin tulog si Opa ng mga oras na ito? Napapamura at sinasabi ni Yanggu na mas maraming member dito kesa sa fan cafe niya. Hindi lang isa o dalawang tao, kundi 500,000 ang difference. Hindi siya makapaniwala, sa isip-isip ni Sihi na nag-aalala na talaga siya sa kanya. Wala na ba siyang magagawa para tulungan siya? Sa isip-isip ni Yanggu na mula ng pagkawala ng mga issue tungkol sa kanyang pamilya at pera, ang kanyang mga pangarap ay naging hindi malinaw. Naiisip niya ito habang tinitingnan niya ang building under construction. Pero ngayon ay achieved niya na ang lahat, anong gagawin niya ngayon? Kung fill up niya ang canvas niya, kailangan niya lang ng mas malaki. Bukas, magdedesisyon na siya, sa Winston Castle, maraming tao sa smithy ni Khan. At sinasabi ng mga tao na ito ang Khan's blacksmith na madalas na nagpapakita si Grid, diba? Tingnan ang plate armor na ito. Ibang level ito kumpara sa ibang blacksmiths. Pwede daw ba niya makita ang mga longsword at helmets? Magkano ba ang greatsword na yan? Sinasabi ni Khan na sa kabila na may 4 na trabahador, walang sandali para magpahinga. Maganda ang blacksmith na plano niya na ibibigay kay Grid, pero bakit biglang ang dami ng tao? Sinasabi ng tao na dumating na sigurado lang exaggerating siya. Mukhang bumabate siya ngayon. Si Euphemina pala ang dumating at sinasabi nito na matagal din sila hindi nagkita Khan. Nagulat at sinasabi ni Khan na tingnan niya kung sino ang dumating. Si Euphemina, ang tagal nating hindi nagkita, sinasabi ni Euphemina na first time niya dito mula sa item production competition. Ayos lang ba siya? Medyo nagde-develop na din ang Winston, ang bagong Panginoon ay dapat nakahanga-hanga, sinasabi ni Khan na oo, mula sa narinig niya. Kahit may katotohanan na hindi niya alam, narinig niya kay Grid na umalis siya para maghanap ng ilang item production method. Nakakita na ba siya? Sinasabi ni Euphemina na nandito siya dahil dito. Halos mamatay siya habang tumatawid sa kontinente, pero isang kahanga-hanga na experience. Kailangan niya ng request para sa produksyon ng pinakamahusay na orb. Nasaan si Grid? Nickname, Euphemina. Klase, Duplicator perfectly copy and game a target skill. Title, one who is qualified to become a hero. Hindi ka madaling magsawa, mabilis na lalago ang stats mo. Title, competitor high luck stat ang applied, maaari gamitin ang skill roll the dice. Title, kaibigan ng water clan. Pwede ka makahinga sa ilalim ng tubig ng matagal, hindi bumababa ang bilis ng movement habang nasa ilalim ng tubig. Magkaroon ng mataas na affinity sa water clan. Title, isa na tatanggap ng mga biyaya ng araw. Health plus 2,000, mana plus 2,000, kapag sa ilalim ng sikat ng araw ang kapangyarihan ng lahat ng kasanayan ay tataas ng 7%. Kapag sa ilalim ng sikat ng araw ang kapangyarihan ng lahat ng mga kasanayan na kaugnay sa fire ay tataas ng 16%, Smithy ba yan? Maraming tao doon, kaya mas mabuti na tingnan ang daan na ito. Wala siya dito mula sa international competition dahil sobrang busy niya, ngunit may impormasyon na madalas na dumating at umalis dito ang isang pinagkakatiwalaang subordinate niya. Sinasabi ni Shay na kahihiyan na kanilang hinarap, hindi sila ang mga tao na dati natalo nila, tumaas ang stealth nila sa level 6, tsaka, this time may shadow na sila. Tuturuan natin siya ng parehong sakit, at may precious na nakuha sa iyo, sinasabi ni Shay na ngayong araw, kukunin nila ang buhay ng subordinate ni Grid. Ipapakita nila sa kanya ang missing sa mga assassins ay hindi bagay sa pagguhulang. Sa Winston Castle, Summon Knight Lowell, Summon Knights. Kung mag-respond ang knight sa tawag ng kanilang Panginoon, agad sila ipapatawag at hindi alintala ang distance. Cooldown, 36 hours, sinasabi ni Lowell na dumating na si Knight Lowell. Tinatanong ni Grid kay Irene kung nag-enjoy siya kahapon. Sinasabi ni Irene na oo, nag-enjoy din siya. Tapos magtatrabaho din siya ngayon. Sinasabi ni Grid na maupo siya Lowell. Sinasabi ni Lowell na contact me through a message kung ito ay normal situation.
Ang Summon Knight ay isang skill na may matagal na cooldown, kaya isave it for an emergency. Tumatawa at sinasabi ni Greed na anong emergency ang maaaring magkaroon kung siya ang pinakamalakas. Sinasabi ni Lowell na masyado siyang walang pag-iingat at sabihin niya kung bakit siya pinatawag dito. Sinasabi ni Greed na gusto niyang maging Panginoon, gumawa siya ng plano. Sa isip-isip ni Lowell na sa wakas nagdesisyon siya. Pagkatapos ng international competition, patuloy niyang sasabihin sa kanya na panahon na para siya ay gumawa ng hakbang na karapat-dapat sa kanyang walang kapantay na pag-iral. Mukhang nagbunga na sa wakas ang pagpester niya, matagal niyang hinintay ito. Para sa isang malakas na tao na maging unang user na naghamon para sa seat of Emperor. At magkaroon ng papel ng designer na namumuno, sinasabi ni Greed na ano sa tingin niya. Isang bagay na pinag-isipan niya ng huling nagdaang linggo, posible ba? Sinasabi ni Lowell na syempre posible, pero para magawa yan, may kailangan muna siyang gawin. Upang magkaroon ng lupa, kailangang magkaroon ng impluensya. Pero dapat niyang buwagin ang Sedeca Guild, bumuo siya ng bagong guild, at dalhin sila dito. Hindi magkakaroon ng resistance sa pagbuwag ng guild. Hindi maaaring deny ang matatanggap na benepisyo sa kanyang mga equipment. Sa isip-isip ni Greed na totoo na pagkatapos niyang sumali sa Sedeca Guild, niligtas niya sila mula sa mga sandali ng krisis ng maraming beses. Wala rin siyang ginawa na mali sa kanila, may sapat na justification. Hilingin niya na lang na lumipat sila sa mas malaking bahay, sino ang tatanggi? Sinasabi ni Greed na sige, gawin natin yan, may natanggap si Greed ng mensahe. Si Euphemina, nasa blacksmith siya ni Can, bigla nagulat si Greed na nalaman niya na si Euphemina pala ang nag-message sa kanya. Tinatanong ni Lowell na kung ano ang problema, sino yung tao na yan? Sinasabi ni Greed na nakakatakot siya na may epic class. Nangako siyang gagawin ang equipment niya, pero kung makakagawa siya ng isang mababang epic na rating, malamang may determinado siya na harasin siya. Sa isip-isip ni Lowell na sa tatlong epic class, ang pangalan ng huling tao na tinago ang kanilang identity ay si Euphemina, ngayon sa tingin niya, may magandang personal connections din siya. Sinasabi ni Lowell na kung ito ay user na may epic class job, malaking tulong sila para sa kanyang mga plano, ano sa tingin niya tungkol sa pagsali sa kanya. Sinasabi ni Greed na medyo uncomfortable siya sa kanya, pero tama yung sinasabi niya. Kasama pa siya, kaya hindi siya pwede magpadala ng kahit kanino lang. Sinasabi ni Lowell na magiging perpekto siya para dito, sa ibang lugar, ito ay well worth the wait. Nagtataka siya kung kailan siya dadaan, nakakahiya isa siyang kawawang tao na may rank 900 sa Unified Rankings. Pero ayon sa impormasyon, close siya ni Greed, di ba? Sinasabi ni Shay na sasabihin niya ba na parang lumitaw na ang kontrabida? Ito ay dahil sa lahat ng maling nakita niya sa boss kaya wag niya siyang sisihin orator. Ang tanging sandata na maaari nilang equip ay ang mga books na may mahihirap na attack power. Ang kanilang tanging attack skill ay Spiteful Tongue na may cooldown na matagal para makabawi. Walang defense o escape skills sila pati ang health na mas mababa pa sa magician. Ang mga orator ay maaaring umunlad lamang sa pamamagitan ng quests at sa combat sa pamamagitan ng pagsasalita. Dahil dyan isinasaalang-alang ito na pinakamasama na klase, iniiwasan dahil sa hirap nito. Sa isip-isip ni Lowell na kung paano siya ipinadala ni Greed sa mga odd jobs, hindi pa niya alam at kung may ibang tunay na paggamit para sa mga orator. Obvious na military moral ang isa sa kanila, ngunit walang hihigit pa sa isang maharlika kundi sa isang orator. Ang isang orator ay maaaring gumalaw para sa puso ng masa. Depende sa paggamit nito, ito ay isang klase na pwedeng bagay ang authority, syempre, depende pa rin kung makakasurvive sila sa kaguluhan na yan. Sinasabi ni Shay na hindi ito pwede, para sa isang orator na kontrahin ng pincer attack mula sa mga assassins. Sinasabi ni Curb na hindi niya dapat mablock ng book, yan ba ang sword ng psychopath na yan? Ito ang ginamit ng Butcher of the Streets, mass-produced one-handed sword prototype. Rating, unique kapangyarihan ng attack, 423 durability, 4951st. Attack speed, -2% accuracy, -7% mga restrictions ng usage, level 230, strength 300, beginner sword mastery, isang pagsubok na gawa ng legendary blacksmith G. Ito ay isang design na ginawa bilang reference ng Dainsleif reproduction na nagtagumpay sa pagpapakita ng magandang attack power.
Gayunpaman, binibigyan ito ng kaginhawaan na nagreresulta sa karagdagang ng mga function. Sinasabi ni Huroy na orihinal siya ay kaawa-awa lang na tao na baka dumaan lang sa mga salita niya. Pero noong araw na nakita niya ang Panginoon niya, first time siya nakatanggap ng S-rank quest. Sinasabi ni Shay na anong kaabnoyan ang pinagsasabi niya habang naglalaban sila. Dagdag pa ni Huroy na ang nilalaman ng quest ay magtiis mula sa impyerno na prison cell ng 150 oras. Kahit magtiis siya ng walang hanggan, tuloy ang quest. Isang masakit na panahon, kahit gaano siya magtiis, walang kahit isang ilaw ang sumisikat sa kanya. Nang nagsimula siyang mawala ng lahat ng pag-asa, naniniwala siyang walang magiging magandang mangyayari kahit anong gawin niya. Ang kanyang master, Panginoong Greed, sinira ang pitch black ng mga pader at iniligtas siya. Higit pa dyan, nagbibigay siya ng bagong kapangyarihan para sa sarili niyang kulang. Nakakakita siya ng walang katulad na bayani sa lahat ng kasaysayan. Sa isip-isip ng tatlong abnoy na puno ng emosyon ang puso niya. Ito ay nakakaantig na kwento, si Greed ay kahanga-hanga na tao. Hindi alam ng tatlong abnoy na nahuhulog na sila sa skill ni Huroy. Nagayuma siya sa nakaka-interes na kwento, parang siya ang naging pangunahing tauhan sa kwento. Nawala ka na sa realidad, hindi mo kaya ang sitwasyon. 3 segundo siya nalilito, sinasabi ni Shay na ano ito. Ang lahat ay gumising, ito ay weird na skill. Sinasabi ni Huroy na ang mga kontrabida ay nagkamalay na, ang lakas ng loob nila na hindi pahalagahan ng kanyang master, matalino ang salita ng kanyang dila. Tumaas ang moral mo. Ang susunod na attack ay garantisado na maging critical hit. Sinasabi ni Huroy na alam ba ng mga nanay niyo na ginaganyan niyo ang mga tao, gamit yung maruming dila. Naapektuhan ka ng spiteful tongue, bumaba ng 30% ang iyong depensa at pag-atake. Sinasabi ni Shay na delikado yan, andyan na siya, umatake na si Huroy at ginamit niya ang Unbreakable Justice. Unbreakable Justice, Level 1, 88.1%, nag-deals ng aid attack, equal ng 650% ng iyong attack power. Cost ng mana, 500 cooldown, 100 segundo, critical, 10,180 na pinsala. Nagdurusa ka ng fatal attack, wala ka na senses, sinasabi ni Shay na imposible. Paano nagamit ng Orator ang high-level skill tulad ng Confusion Link? Ikalawang klase, Apostle of Justice's partner, isang walang katulad na katapangan. Kapag kasama mo ang Apostle of Justice, lahat ng stats ay tataas ng 20%. Maaari gamitin ang mga skill Unbreakable Justice at Sacrifice for Justice. Title, One Who Overcome Hardship at may sobrang mataas na lakas ng isip. Hindi mapapasuko sa anumang pagsubok, maaari gamitin ang skill na Strong Will. Sinasabi ni Huroy na ito ang lakas at sandata na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang kahinaan. Ang paglilingkuran niya lang ay ang kanyang Panginoon. Sinasabi ni Shay na hindi niya maiiwasan ang kanyang pag-atake. Sa isip-isip ni Shay na tinago niya ito para kay Greed. Hindi siya makapaniwala na kailangan niya ito gamitin sa isang orator lang. Tinawag ni Shay si Chasm, nagulat naman dito si Huroy sa biglang paglabas ni Chasm. Tinamaan ito sa kanyang liig at nakatanggap ito ng 4,140 na pinsala. Sa isip-isip ni Huroy na bigla siyang lumabas sa mga shadow. Sino siya? Sinasabi ni Chasm na naiwasan niya ang isang fatal attack. Maganda ang kanyang senses, sinasabi ni Shay na sige. Pwede na silang gumalaw ngayon, sinasabi ni Curb na henchman bastard siya. Huli na ang pagsisisi na hindi alam ang kanyang lugar. Upang patayin si Greed, na-cleared nila ang isang S-rank mission para sa Assassin Association at gumastos ng 1 ton ng pera para ma-hire siya. Third Advancement Assassin NPC siya si Chasm, sinasabi ni Huroy na Chasm. Parang narinig niya na ang pangalan niya noon. Pero anyways, Third Advancement NPC ito. Magiging sobra hirap siya sa kanya, pero kung iiwan niya sila dito, ang mga naglalayon sa kanyang Panginoon lamang. Paano niya matatawag ang sarili niyang knight? Gulat na gulat si Shay at sinasabi nito na isang wyvern. Hindi lang siya naka-overgeared, kundi may malakas siyang pet. Isa ba siyang version na mahinang Greed? Sinasabi ni Huroy na Panginoon ng langit sa itaas ng mga grassland.
Maging abo sila, dahil siya ang kanyang wyvern, tiyak na kaya niya. Lord of the skies above the grasslands, tumaas na ang moral. Lubos na tumaas ang attack power at magic power, may sumabog. Sa mga bundok sa labas ng bayan, may sunog, tumawag ng mga guard. Sinasabi ng guard na Kapitan Jude, kailangan nating mag-mobilize ng mabilis. Bigyan niya kami ng order, sinasabi ni Jude na Jude patayin ang apoy. Para patayin ang sunog, maghanda ng mabuti, para patayin ang apoy, kuha sila ng electric fan. Maghanda ng electric fan, sa isip-isip ng guard na plano ba niya na pahanginan ng apoy, masusunog ang mga bahay. Hindi yan masyado malayo, sunog daw ba yan, pumunta din ang mga customer at sana walang mangyari ulit. Sinasabi ni Euphemina na hindi ito sunog, kundi isang pagsabog. Hindi niya alam kung sino yan, pero ang paraan ng paglaban nila ay medyo flashy. Curious siya, bagong skill ba ito? Sinasabi ni Grid na komplikado talaga ang Holy Light Armor. Kung gusto niyang malaman ang kanyang pag-unawa sa 100%, magtatagal ito. Nagmamadali si Lowell at tinatawag niya ang kanyang lord niya na si Grid. At sinasabi nito na ito ay report mula sa mga guard. May malakas na pagsabog sa labas ng lungsod, ang lokasyon ay malapit kay Khan Blacksmith. Sa isip-isip ni Grid na may nangyari ba kay Khan, nagtataka si Roy kung paano napigilan ang breath ng isang wyvern na maaaring patayin ang karamihan ng mga user. Nablock ng isang assassin na mababang depensa. Ginamit ni Kazam ang Ray's Shadow Soldiers, sinasabi ni Kazam na maglalaro muna siya ng konti. Inatake si Roy sa likod at nakatanggap siya ng 4,010 na pinsala. Sinasabi ni Roy na naalala niya na nakakarinig siya ng mga sabi-sabi habang nasa biyahe siya. Third Advancement Assassins natuto siya ng mga espesyal na skill tulad ng Shadow Manipulation. At tinawag ang NPC na yan na Master of Shadow Manipulation. Siya daw ba yan? Hindi niya hahayaan na magkita sila ng Panginoon niya. Ang Apostle of Justice's partner's bravery is peerless. Ang iyong kasalukuyang health ay bumaba ng 20%, kaya ang lahat ng stats ay tataas ng 30%. Siya si Roy isang knight, hindi niya hahayaan kahit isang hakbang. Tinamaan si Roy at sinasabi nito na isa siyang bastard. Sinasabi ni Shay na paano na magiging katulad nila siya sa future. Sinasabi ni Sniffer na may mga spectator na, sa isip-isip ni Shay na nakakuha ng atensyon ang pagsabog na yun. Kailangan nating mabilis na lumabas dito, sinasabi ni Shay na tapusin niya na ng mabilis Kazam. At tumakas na sila, sinasabi ni Kazam na hindi na ito masaya. Sobrang loyal niya, tapusin niya na ito ngayon, may gumamit ng Ray's Shadow Soldiers. At inatake si Kazam, sa isip-isip ni Kazam na hindi niya yan mga shadow. Sinasabi ni Kazam na paghuhusga sa kanyang maputi na balat, hindi siya assassin. Kaya niyang gamitin ang shadow manipulation, gumagamit ba siya ng ilusyon? Ito ay magiging mahirap, sinasabi ni Euphemina na mukhang skill na kahit newbies kayang gamitin. Sinasabi ni Kazam na pinapatawa niya siya sa nonsense na yan. Patuloy niyang gamitin ang teknik na yan kahit kailang gusto niya. Ang mababang ilusyong na yan, biglang nagpakita ang mga pavranium ni Greed. Nagtataka naman dito si Kazam, sinasabi ni Shay na dumating na ang bastard na si Greed. Tinatanong ni Greed kung sino sila, at sino ang mga bastard na ito. Sino yung nagpapatay sa knight niya? Sinasabi ni Lowell na buti nakahabol sila, salamat sa fly ni Greed, bilisan niya at mag-heal na. Sa isip-isip ni Shay na ang kanyang tigasunod ay nakapaghintay pa ng matagal. Hindi niya ito akalain, ang bilang ng mga tao ay dumami agad. Sa isip-isip ni Kazam na isang artifact na kumikilos sa sarili niya, nakaka-interesting ito. Pero ang mas mahalaga, ang singsing na suot niya, tiyak na singsing ito ni Doran. Nagiging interesado na siya, mas mabuti na alamin muna bago lumaban. Sinasabi ni Shay na kinakailangan mamatay si Greed kahit anong mangyari. Kazam, siya na ang bahala kay Greed at sila na ang bahala sa iba. Biglang nawala si Kazam, nagulat si Shay at sa isip-isip nito na saan siya pumunta. Sinasabi ni Lowell na mukhang binaliwala siya ng kanyang kasama. Dapat nating ilagay ang natitira sa bilangguan, makikita ng Panginoon ang mga pag-aari ng isang nakakulong na kriminal. Magdesisyon sila kung paano itapon ang mga ito pagkatapos ma-check ang kanilang mga items,
Maaari nilang hilingin sa kanila na ibigay ang mga items na kanilang pinili kapalit ng kanilang buhay. Tinatanong ni Greed na kung narinig daw ba nila ang sinabi ni Lowell, tulad ng sinasabi ng kanilang smart bookkeeper, ikulong sila. Sinasabi ni Huroy na Panginoon ko, i-check niya ang confinement status ni Shay at ng kanyang gang. Sinasabi ni Grid na okay Huroy, nasa underground smithy siya, kaya pumunta siya dyan kung kailangan niya siya. Nagpapasalamat naman si Huroy kay Euphemina na sa pagkakaligtas niya dito at sinasabi niya na kahit sa panahon na nasa underground prison siya, nakatanggap siya ng tulong sa kanya. Sinasabi ni Euphemina na tumutulong lang siya kay Greed dahil sa quest niya at tumulong lang siya dahil familiar ang mukha niya, kaya huwag siyang mag-alala. Anyways, it was surprising enough to find out na siya ay isang legendary class holder, pero maging noble din. Nakita kita noong Satisfy International Competition. Sinasabi ni Lowell na oo, Viscount siya, asawa din siya ng Panginoon ng Winston na si Irene. Sinasabi ni Euphemina na hindi siya makapaniwala na may workshop na ganito sa loob ng castle. Sinasabi ni Greed na tama na yan, sabi niya gusto niya ang production ng orb sa unique rate o mas mataas, di ba? Dala niya ba ang mga materials? Medyo naiinis at sinasabi ni Euphemina na syempre. Naglaan siya ng 1 taon upang makuha ang paraan ng produksyon, at 1 pang kalahating taon upang tipunin ang lahat ng mga material. Bakit ang dami niyang reklamo? Pinadala niya na sa kanya ang materials at production method, kaya confirm niya na. Sinasabi ni Greed na 1 taon at kalahating taon para lang makagawa ng isang item. Baliw na talaga siya, teka, ganoon din ba siya noong nakaraan? Sa isip-isip ni Greed na anyways, kailangan niyang magtagumpay kahit anong mangyari. Siya'y isang tao na nagbibigay ng maraming unpredictable at stupidly powerful spells. Hindi siya dapat ma-upset ng isang malakas at baliw na tao. Nakuha na ang production method ng Mamad's Orb. Matutunan ang mga kondisyon, Mastered Blacksmith's Craftsmanship o Dwarven Blacksmith's Craftsmanship Level 5 o higit pa. Mamad's Orb isang magic-imbued orb na disenyo ng Dwarven Craftsman Milpo na nagtulong ng malaking aral sa pagmabago siya naging alamat. Dahil sobrang mahal ng disciple ni Bram na si Mumed ang orb na ito sa kanyang buhay, kinilala ito bilang orb ni Mumed. Gulat na gulat si Greed at sa isip-isip nito na isa itong magic-imbued. Hindi katulad ng stored, na isang beses lang ang paggamit, ang imbued ay pwedeng gamitin ng walang kasunduan. Tulad ng Braham's boots na na-imbued ng fly, ang magic-imbued equipment ay isang kayamanan mismo. Kahit sa Witness of God's Weapon, Legendary Blacksmith's Craftsmanship List, walang binabanggit tungkol sa imbued production. Posible ba na hindi alam ng pagma ang production method ng magic-imbued items? Ibig sabihin nito, siya ang nakakuha ng produksyon na ito, siya ang tanging user na nakakaproduce ng magic-imbued item. Sa produksyon na ito, at least sa larangan na ito, malalagpasan niya ang pagma. Ang lakas ng tibok ng puso niya, sinasabi ni Greed na salamat, Euphemina. Iwan niya sa kanya ito, paglalo niyang tinitignan nakakasigurado siya na ito ang pinakamahusay na paraan ng produksyon na nakita niya so far. Kung magagawa niya ito ng maayos, maaari ito maging isang item na mahihigitan ng Dainsleif. Orb ni Mumed Rating, Rare Legendary Usage Restriction, Level 280 or higher. 3,000 Intelligence o mataas, Advanced Orb Mastery Level 5. Rate Rating Information, Epic Rating Information, Unique Rating Information, Durability, 200 Magic Damage Amplification, plus 20% bilis ng magic casting, plus 12% mga spell na maaaring i-store, 4 na maaari mong permanente na mag-store ng isa A-grade o lower spell. 10% skill cooldown reduction, isang legendary na information sa pag-rating. Isang magic-imbued orb na disenyo ng Dwarven Craftsman Milpo, na nagtulong ng malaking aral sa pagmabago siya naging alamat. Dahil sobrang mahal ng disciple ni Bram na si Mumed ang orb na ito sa kanyang buhay, kinilala ito bilang orb ni Mumed. Siyempre, excellent item pero nagtataka siya kung bakit hindi ganyan kataas ang magic damage amplification kahit sa unique rating. Ang design na ito ay balanse ng may layunin at pagbaba sa pagpapalakas ng pinsala upang bawasan ang usage ng restrictions. Sa tingin niya, kung ang failure's outrageous usage restrictions, ito ang perpektong solusyon.
Ito ay kaalaman ng master na mahusay na maging magandang pahiwatig sa paggawa ng mass-produced one-handed sword. May makukuha din siya sa pagtingin sa mga materyal. Frost Queen's Breath, ang sobrang mababang temperature na klima ng Her Aura ay nagdulot ng pagkristalis ng hininga ng Frost Queen. Ang kristal na ito ay hindi na matutunaw at may epekto ng pagpapalakas ng magic power. Mithril of the Abyss, isang rare na mineral na malapit lamang sa Siren Kingdom. Ang harmony nito sa magic power ay 3 beses na mahusay kaysa normal na mithril. Deluxe Magic Stones, Water Clan King's Tears, ang Water Clan's King ay luha tuwing 5 buwan, pananabik sa kanyang anak na nauna iniwan ang mundo. Ang mga luha na ito ay may mysterious function para matulangga ma-imbue ang items na may magic. Sa isip-isip ni Grid na ang material na nakaka-imbue ng magic sa items ay Water Clan King's Tears. Kung gagamitin niya ito, maaaring siyang mag-design ng item production method na nag-i-imbue ng magic sa mga item. Katulad ng Meteor Pavranium, pero anyway, kung Mithril of the Abyss ay isang specialty product of the Siren Kingdom. Ang ibig sabihin, ang unang nakakita ng kaharian ng Siren, na lumabas na sa balita, ay si Euphemina. Sigurado siya na nakuha niya ang jackpot with quests at titles. Magbibigay siya ng regalo sa mananalo sa lottery. Hindi lang siya matututo ng paraan ng produksyon, kundi kaya niya ito at nagpapasalamat siya sa kanya. Nawawalan siya ng lakas, sobrang nagseselos siya, huwag niya kaya ito gawin ng tama. Pinagsabay ang Breath of the Frost Queen at Water Clan King's Tears. Blue Crystal ang nabuo, sa isip-isip ni Grid na tulad ng Pavranium na nilikha ng Pagma at Bram, ito ang material na nilikha ng Milpo, Blue Crystal. Ito ay isang liquid katulad ng elements, pero kasing tigas din ito ng bakal. Ito ay fantastic, hindi niya talaga kaya gawin ito ng basta-basta na ganito. Dapat niyang gawin ito ng tama, dapat sobrang maganda ang gawin para sa kanya. Nagtataka siya kung paano kahirap niya nakuha ito, paano niya ito natagpuan. Nakita niya rin na tumaas ang kanyang level, umabot na sa 283. Pero marami siyang natutunan salamat kay Euphemina. Gawin nila ito ng tama, ang legendary blacksmith's patience ay na-activate. Ang concentration, stamina, at defense ay lubos na tataas sa 1 oras. Masyadong nagseselos pa siya, kung magiging rare ito. Kung gusto niya siyang patayin, pwede niya siyang patayin. Iniisip niya na naman ang mga walang kwentang bagay. Mag-concentrate, concentrate, legendary blacksmith's breath, palakasin ang bisa ng production item. Lumipas ang 2 araw, sinasabi ni Euphemina na Lowell, sabi niya kumpleto na ang produksyon. Sinasabi ni Lowell na oo, kung papasok siya sa loob. Takot at nakikita nating si Grid na naka-fully armor at hinihintay niyang pumasok si Euphemina. Tinatanong ni Lowell na Panginoon ko, bakit ganyan ang mukha niya? At bakit siya nakasuot ng armor? Sinasabi ni Grid na huwag siyang mag-alala. Buksan niya na lang yan, Euphemina. Kinakabahan at napapamura na lang si Grid at sa isip-isip nito na halos na-manage niya ang pagtapos dito, pero ginawa niya ang isang bagay na lubos na hindi magamit. Lubos niyang sinayang ang mga mamahaling materyales, kaya talagang susubukin niya siya. Kailangan niyang maghanda para sa labanan, Indecisive Mamad's Orb, Rating Legendary, Durability, 311's Magic Damage Amplification, plus 34% bilis ng magic casting, plus 23% mga spell na maaaring i-store, 4 na maaari mong permanente na mag-store ng 1S grade o lower spell. 15% skill cooldown reduction, may certain chance na ang magic damage ay bumaba ng 50%. May certain chance na tataas ng 100% ang magic damage. Kapag ginamit ang imbued magic, may tamang pagkakataon ng effect having o doubling. Usage restrictions, level 280 o mataas, 3,000 intelligence o mataas. Advanced Orb Mastery level 5, sa mga item na ginawa ng Great Blacksmith. Ito ang third piece na isinilang na may emosyon. Naapektuhan ito ng kawalan ng tagapaglikha nito, dahil sa emotional instability nito, madalas maaaring hindi ito gumagana ng maayos o magkaroon ng better performance kaysa sa inaasahan. Mag-iiba ang pagkakatugma sa creator nito depende sa mood nito sa araw na yon.
Dahil nabuo ang isang legendary rate item, lahat ng stats ay permanente na tumaas ng 10. Tumaas ng plus 500 ang reputation sa buong kontinente. Sa isip-isip ni Grid na wala siyang pakialam kung ito ay legendary. Ito ang pinakamasamang item na sinugal niya. Magsasalita pa lang si Euphemina, napapasigaw na si Grid sa takot at sinasabi nito na mamamatay na siya. Sinasabi ni Euphemina na ito ang pinakamahusay na item. Walang bahagi nito ang nangangailangan ng improvement. Nagtataka naman dito si Grid at sumang-ayon na lang siya sa sinabi ni Euphemina. Euphemina, Class, Duplicator, Level, 283. Title, Competitor, Good Luck ang ilapat. Umiiyak sa saya at sinasabi nito na oo, parang sa wakas siya ay natapos ang sprinting pagkatapos ng 1 taon at kalahati. Nagpapasalamat ito ng sobra kay Grid dahil sa ginawa niya ang kanyang orb. Sa isip-isip ni Grid na ang nag-iisang goal niya, obvious ba? Dahil para sa kanya sobra ganda nito, hindi niya na kailangan mag-alala na mamamatay siya. Sinasabi ni Lowell na Panginoon ko, ngayong tapos na ang lahat ng iyong trabaho dito, gusto niyang magbuo ng proposition. Ano sa tingin niya sa pagsali kay Miss Euphemina bilang kakampi natin? Ano sa tingin niya Miss Euphemina? Nagtataka at sinasabi ni Euphemina na pero hindi pa siya naging bahagi ng ganyan dati. Sinasabi ni Grid na kailangan pa ba natin magtanong. Kung alam niya ang kanyang mga kakayahan, ang sagot ay laging oo. Gagawin niya, di ba, Euphemina? Sa isip-isip ni Euphemina na sa panahon na naghihirap siya, nagbabago din siya. Iba na siya ngayon, at ang atmosphere kumpara sa noon. Sinasabi ni Euphemina na oo, kung okay lang sa kanila, sasali siya. Sinasabi ni Grid na habang pinag-uusapan natin yan, pwede na silang umalis Lowell. Euphemina, pwede na siyang magpahinga dito, sinasabi ni Lowell na ngayon na ba? Magiging okay ba yan? Sinasabi ni Grid na tiwala na siya ngayon na walang mahusay na paraan para kumbinsihin ang isang tao kundi sa kakayahan niya. Tara na, sa Byron Castle, sa isip-isip ni Lowell na baka medyo mabagal siya, pero ang galing niya kumilos. Bilang kanyang bookkeeper, masaya siyang maghanda ng kanyang daan. Sa Byron Castle, gulat na gulat at sinasabi ni Tobin na totoo ba yan Grid? Sinasabi ni Grid na oo, aalis na siya sa Sedeca Guild. Galit na galit at sinasabi ni Ibellen na Lowell, anong bullshit ang ginawa niya para mahikayat si Grid? Sinasabi ni Lowell na anong sinasabi niya Ibellen? Naniniwala ba siya na ganyang level lang si Grid? Sinasabi ni Grid na plano niya maging Panginoon. Kailangan niya rin kumita, sinasabi ni Jishuka na pwede siyang maging Panginoon habang nananatiling sa kanilang guild. Walang dahilan para umalis siya sa guild. Napahawak na lang sa ulo si Grid at wala nang masagot sa sinabi ni Jishuka. Sinasabi ni Lowell na kailangan niyang makamit ang isang tiyak na posisyon upang mamahala sa mga tao. Hindi ito sapat bilang Viscount, sa system, kailangan niya magkaroon at least Guild Master Authority para magkaroon ng maraming subordinate. Imposible na magpatuloy bilang miyembro ng isang guild. Sa isip-isip ni Faker na baka isang close acquaintance siya ni Grid na ayaw ng mga miyembro ng guild, pero bilang bookkeeper, mabuting kingmaker siya. Ito ay isang sitwasyon kung saan kailangan natin ng negotiation card. Sinasabi ni Jishuka na iaabot namin ang lahat ng buwis ng Byron sa inyo. Kung pag-iisipan namin ang kanyang halaga, mauunawaan din niya ng mga miyembro ng guild. Sa isip-isip ni Lowell na ito ay walang habag na desisyon na parehong makatarungan at para hindi umalis si Panginoon Grid. Siya talaga ang guild master ng high-level guild, kailangang maging maingat kung gusto natin siya. Sinasabi ni Grid na hindi, ang minimum starting point na gusto niya ay isang teritoryo na kasing laki ng Winston. Kaya nandito sila sa point na ito, bakit hindi sila maging subordinate niya? Nabigla dito si Jishuka sa sinabi ni Grid, nagyayabang at sinasabi ni Grid na sa maraming okasyon, prinotektahan niya sila ng ilang beses, at hindi niya na kailangang banggitin ang mga items na ginawa niya sa kanila. At honestly, medyo maliit din ang castle na ito, mas malaki na ang teritoryo, kaya wala talagang mawawala sa kanya, di ba? Napapamura at nagtataka si Lowell at sa isip-isip nito na bakit ganyan ang pinagsasabi niya. Sinasabi ni Jishuka na sinasabi niya ba na dahil may malaking bangka, bumaba na lang sila sa kanilang maliit na bangka at sumakay sa barko niya. Maraming tulong talaga silang natanggap sa kanya, hindi mali ang sinasabi niya.
Pero Greed, sa kanyang mga nakikita, mukhang wala talaga sa kanya ang lahat ng ito. Hindi na alam ang mga sasabihin ni Greed at sinabi na lang nito na hindi lang ang magandang bagay. Sinasabi ni Jishuka na bago pa siya sumali, mahigit 6 na taon na silang sumusuporta sa bangka na tinatawag na Sedeka. Kahit nagtatalo kami sa hilera ng bangka, at oo, mabagal. Pero unti-unti na silang humuhusay, dahil kung hindi sila ang direktang hilera sa isang bangka, hindi ito matatawag na adventure. Nararamdaman niya ang sincerity sa kanyang mga failed items at magdamag siya buong gabi para magtrabaho. Pero hindi sila makakasama ng tao na tumawa sa mga hilera ng maliit na bangka. Malaya na siyang umalis, pwede na siyang umalis, pero ito na ang dulo ng pagiging magkasama sila. Salamat sa lahat, so far, goodbye Greed. Sinasabi ni Euphemina na ito talaga ay isang amazing orb. Gumawa siya ng isang legendary, sa mga pangarap niya lang ito nakikita. Dapat siyang magsimula sa pag-imbuing ng orb ng magic. Anong S-rank magic ang dapat niyang imbued? Demon King's Tailfire, Storm Gravity Field, Karshian's Fury. Kung alam niya lang na magtatapos ng ganito, nagsikap pa siya sa pagkopya ng S-rank magic. Ang mga gagamitin niya ay ang mga ito, listahan ng kasanayan Astral Projection Level 1, maghihiwalay ang kaluluwa at katawan ng caster ng 3 segundo. Kaya ng caster ang kaluluwa na nagmula sa katawan, habang ang katawan ay magiging immune sa lahat ng pinsala. The soul deals 1,030, half of the caster's current magic power, damage sa lahat ng target sa daan nito. Sa sandali na magbabalik ang kaluluwa sa katawan, isang shockwave ang magpapalayo, na itinutulak ang lahat ng kalapit na kalaban. Cost ng mana, 65% ng iyong kasalukuyang mana cooldown, 3,600 segundo. Sa isip-isip ni Euphemina na karapat-dapat na sundin sa paligid ni Earl Asher na kopyahin ang skill na ito dahil ang magic na ito ay benchmark daw ng isang archmage. Once ang magic ay na-imbued, hindi na ito matatanggal. Gusto niya bang magpatuloy, pero ang isang alay, parang masaya na ang nangyayari ngayon? Nag-imbued na si Euphemina. Ang skill na Astral Projection ay inalis na sa duplicating na skill list. Ang Astral Projection ay imbued na sa Indecisive Mamad's Orb. Sinasabi niya na gusto niya ito, ang iyong posisyon ay nabunyag ng isang tao. Hindi ka makakatakas sa mata ng surveillance, anong klase ng alerto ito? Ito ba ang nagtuturo sa kanya ng lokasyon ng tagapaglikha nito, Greed? Kahit ano yan, mahal na mahal niya ang orb na ito. Sinasabi ni Bram na sa wakas nahanap niya na, Mumed. Mahusay na paggawa ng isang item na may nakalakip na pangalan dito na Greed, naglakas loob siyang magtago pagkatapos lihim na tipunin ang Pavranium at sirain ang kanyang pangako sa kanya, upang makuha ang atensyon ng taong yun na gumagamit ng mga murang pandaraya. Hindi ito magiging sapat kung gagamit lang siya ng normal na paraan, ilagay sa panganib ang abnoy na bastard na yun, na nang ahas na huwag pansinin siya, ang Great Bram, umatake na kayo, ang aking mga golems.